For today's video, dito tayo ngayon sa mga nag-message sa akin sa Messenger. Ang dami kasi nag-message sa akin na ang tinatanong nila ay totoo ba na ang Saudi Arabia ay maibaban dahil tungkol doon sa dalawang OFW na inuwi sa Pilipinas na ito na ay nakakahon. So mga langga, hindi ko masagot-sagot ito dahil nagulat na nga lang ako dahil kabubukas ko lang ng aking Messenger. So ginawang ko to ng reaction video. At lalong-lalo na nakikinig ako kay istorya ni Kahuan. So, pakinggan natin ngayon si Kahuan sa kanyang mensahe dito tungkol dito sa ban ng Saudi Arabia. Ito ba ito totoo o hindi? Halika panoorin natin. Sino po ba ang gusto ninyong iban? Sige nga po, kasambahay o pangkalahatan. Kung lalahatin nyo kasama mga sektor ng mga skilled workers, nurses, doktor, specialista, inhinyero, mga skilled workers, restaurant, caregiver, whatever, I don't think so. May pangalawa akong tanong. Lahat po ba ng employer masama? Meron kang 5 daliri. Pantay-pantay ba? Hindi. O yung kabila, pantay rin ba? Hindi. Naniniwala ka ba o sasangayon ka ba na may mga worker na balasuba sa trabaho? O yan tayo eh. Diba? Ikaw mismo nasa isip mo, o nga naman, maraming mga Pilipinong balasubas. So kung gusto nyo pong iban dahil may nangyari sa mga ibang worker, kagagawan man o hindi, pinabayaan ng agency o ng employer, marapat ba na iban lahat yan? Saan kayo pupunta? Saan kayo mag-a-apply? Comment nyo. Madali ba? Madali ba? Para mayroon kayong idea, nung binan ang Kuwait, yung mga pa-deploy ng Kuwait inilipat sa Saudi. Alam niyo ho ba yun? Naglipatan ng mga papunta sana ng Kuwait, mga nag-a-apply sa Kuwait, napunta sa Saudi Arabia. Alam niyo ba yun? So kung ibaba na Saudi Arabia, lilipat kayo sa Kuwait. Sa Kuwait may problema din. Sa UAE marami rin. Sa Jordan marami rin. Sa Egypt. Sa Oman. Saan ho ba ang secured na bansa? Kahit nga sa sarili nating bansa, may mga durobong employer. Isip nyo ba yan? Pinapatay nyo ang sarili ninyo. Kayo nagsasabi ang hirap magtrabaho sa Pilipinas, makaharap ng trabaho sa Pilipinas. Ngayon, kung emosyon ang pag-uusapan natin, dadaanin ko kayo sa emosyon. Saan kayo kukuha ng panggastos nyo? Saan ka mag-a-apply? Magko-cross country ka? Sigurado ka ba na maswerte ka mapupunta sa ibang employer? O suswertihin ka sa ibang employer? Sigurado ka ba na mabibigyan ka ng day off? Sigurado ka ba na tataas ang sahod mo? Sigurado ka ba na mas malaya ka sa pupunta mong bansa? Di ba hindi? So in other words, kung ibaban yan, sinong kawawa? Kayo. Tama hindi? Kayo mismo nagsasabi, hindi lahat ng employer masama. So dahil may namatay, nagpabaya yung agency, sira ulo yung employer, pati yung mga sinuwerte sa employer, idadamay nyo na. Sa lahat mga nag-comment dito kay Kahuan sa kanyang video, so pakinggan natin isa-isa at makinig kayo. Sabing gano'n ni Mary Rose Arthur Opano,
Iba nila after 1 year open naman ulit. Lagi naman ganyan. Ilang bihis nang yan nangyari ang iban. Ban na yan. Pero after lang ilang months, ilang years, open ulit yan. Dapat kung iban, wag nang i-open. Walang madala ang mga amo. Kuha sila ng Ethiopia para makita nilang hinahanap nila. 11 years na ako dito sa amo ko sa Saudi. Pero turing nila sa kapamilya. Kaya di lahat ng amo masama. Totoo yun. Ang sabi ni Jana Billy, hindi po lahat ng mga employer ay masama. Based on my experience lang, 16 years ako isang boss lang sa Saudi, single pa. Ang boss ko lalaki, pero never ko naramdaman na iba ang mga negative na naranasan ko ng ibang OFW. Dito na ako nag-asawa, pakasal sa asawa ko. Ngayon, alhamdulillah, kung anong kabait ng boss ko noon, ngayon pa rin sila until now. Anytime day off ako, kinukuha ako ng asawa ko, basta't ibalik lang ako sa bahay. Sabi ko rin, Jamaila Joseph Gan, salamat na lang sa Panginoon at napakabait ng amo ko. Sunod ang paraan, advance sahod, free food, free wifi, mahuhulog ng 12 hours, matutulog ng 12 hours and rest minsan. Wala naman akong off, pero kapag umalis sila 1 week, ganun din lang ako. Kain tulog after Ramadan 14 days sila wala, so ganun din ako, kain tulog din ako, sinasama at magsisikip ang bahay ang parents nila, pas katulong kapatid sinama at may katulong din sila. O diba? Arlene ay tuna, ang hirap ng buhay sa Pinas at hindi lahat ng amo masama at hindi naman lahat ng mga trabaho dito na Pinoy at maayos, diba? Kaya nga sana wag kaagad tayo magsabi na iban ang Saudi. Hindi namang dito ang may salbahing amo. Kahit saan, kahit nga sarili nating bansa, may mga among mahilig din magtrato di kabait. Mahilig ako sa magaling ako sa Jeddah, mabait din ang amo ko. Ngayon nandito ako sa Riyadh, mabait din ang amo ko. Good luck sa iyo, kabayan, napakaswerte mo lalo. And Saida Ben Masmud Iman, hindi naman po lahat ng masama, kasi itong amo ko na 1 year na ako sa kanya, next month kahit na isang business hindi ako pinagsabihin na at free din ako sa lahat. Depende lang po siguro sa amo, pati mga alaga ko, kung ano-anong kain nila, mayroon din ako. Ngayon lang ako nakaamo ng ganito, hindi pala utos. Minsan siya ay nag-aayos ng sala namin, pati ang gamit ng mga alaga ko, tapos magpahinga naman ako kahit anong oras. Jolie Christine Croyon Kamanyan, sana nga ipatupad na ulit yun, sir, kasi marami pa ang naabuso ngayon at maraming nakakaranas ng gutom sa mga amo nila, walang sapat na pagkain at overwork, dili ang sahod at laging pang sinusumbat pag nagpabalik ka sa agency. Need daw balik ang kanilang nagastos nila, kawawa naman si kabayan. Sabing ganon ni Annalyn Sabala, salamat talaga sa Diyos, 9 years dito sa minsan din nila ako. Ito na, yun, nabasa na natin to. Si Judeline Perez, ako sir, 8 years na ako sa amo ko, di ko palang kinukuha pag ng gastos sa mga anak ko. Para sa akin, di na lahat masama dito, sadyang kuripot, pero thankful at mabait naman ang amo ko. Pareho tayo sis, pero napakabait talaga, sobra. Wala talaga ako masabi, diba? Pero naintindihan ko naman yung aking employer. Siyempre, kumbaga, kahit ganon, mahal ang mga bilihin ngayon. Kaya, ganun talaga. Maintindihan natin. So, balik tayo dito sa pagsha-shoutout. Jen Estrada Carbasusa. Ako dito sa Kuwait, 9 years na po ako. Kailangan mag-ingat po tayo ng trabaho natin. Mahalin natin trabaho natin. May mga employer kasi na gusto kanilang biktimahin. Pinapainan kanila ng pera, pero wala nang magawa sila. Trabaho gusto ko, hindi ako magnanakaw. Kaya tayo na lang ang mag-isip kung tama o mali ang trabaho natin. Correct talaga. Marilo Batolina Pregel, from Riyadh, Saudi Arabia, 6 months pa lang ako, pero mahirap talaga makipagsapalaran dito. Pero bless, mabait naman ang amo ko. At kahit minsan parang overwork talaga dito, lalo na sa oras ng dalhin ka sa pamilya nila ng amo, kasi dagdagan ng responsibilidad mo para relatives talaga nila na di ko naranasan ng Malaysia na ako. Di ko naranasan, di raw niya naranasan na sa Malaysia siya. RDTU, ayan, RDTU, dito din po ako sa Ziyab, Al-Kubar, coming 8 years po ako dito, ang amo ko.
sobrang bait nila, lalo na mga alaga ko. Ingat po tayo mga kabayan, mahalin natin trabaho natin, lalo na kung mabait naman yung mga amo. Kaya kung sa madam po, hindi pareho ugali ng mga dito. Gemma Rose, kahit saang bansa may mga ganyan mangyayari kayo sa pag-apply pa lang. Hilingin ang kaligtasan ng Diyos kung kapalaran at maabuso, mamamatay man. Importante, uwa, member ka o legal na OFW para sa sakaling hindi ka mabasura ang kahinatnan mo. Meaning, may mga nangyari man ng legal na maliwanag, magiging emotional crisis man o at least financial, hindi kasi mga gobyerno lalay yan sa'yo. Di ko maintindihan ito. Sinasabi ni Gemma, ang layo ng niya. Iban na bawal na pumunta ang mga baguhan or mga bagong employer sila. Pero same sa akin, 4 years na ako dito sa ganun. Pa din ang amo ko, alangan naman, iban din yan. Paano naman kaming mga titinong amo? Mawalan kami ng trabaho kung iban. Ang Saudi sana, wag sanang baguhin kang kanang wag nang papuntahin dito yung wag nang idamay ang mga matagal nang nagsiservisyo. O mga langga, marami ditong mga babasahin natin, pero hindi natin ito maubos dahil sa dami talagang nagko-comment na tungkol dito sa totoo ba itong ibaban ang Saudi Arabia o hindi. So, siguro naman napanood niyo yung sinabi ni Kahwan, no? Para naman sa akin, sa totoo lang, pag-apply pa lang natin sa Pilipinas, napakahirap na. Tama nga yung sinabi ni Kahwan. Puntahan nyo yung kanyang bagong vlog ngayon, kanyang bagong video ngayon. Istorya ni Kahwan. Maririnig nyo lahat ang mga sinasabi doon. Kung talagang ituloy ito, paano naman yung mga babalik pa ng Saudi? Siyempre, kagaya sa akin, malapit na ang finish contract ko, maaapektuhan kami. So, hindi naman kami makakabalik. Sa ganitong edad namin, mayroon pa kayong tatanggap sa amin ng trabaho sa Pilipinas? Tanungin ko kayo. 48 years old na ako. Sa tingin nyo ba may tatanggap pa nga nito at may ganito bang sahod na ibibigay sa Pilipinas sa ganitong presyo sa akin? Abay, wala. Mangungulila talaga ako sobra. Siguro hanggang 300 o 400 adi lang siguro ako sa Pilipinas. Dahil, bakit? 48 years old na ako. Kung babalik ako dito sa employer ko, tataasan pa ako ng sahod o lalong lalaki ang sahod ko. 'Di ba? Kaya kami maaapektuhan kaming magbabakasyon na babalik kami sa amo namin na sobrang bait. Huwag naman sanang ituloy ito. Dahil porket ban may namatay ng 2 OFW, hindi na bago yan sa atin. Ang gobyerno at yung gobyerno dito, sila na mag-uusap niyan. Hindi na bago yan. Noon pa yan. Nung hindi pa tayo nag-abroad, noon pa ito nangyayari. Hindi lang sa ngayon. O, diba? Ang nangyari lang, syempre, hindi agad na agapan ng ahinsya. Dahil nga, sa pabayaan din nila. Unang-una din yun sila. Diba? Tapos ngayon, idadamay tayong may mga mababait na mga employer. Ay, pagkawawa naman kami na gusto namin bumalik sa amo namin. So, ito lang masasabi ko. Wag naman sana. Maraming salamat sa inyong lahat.